Magandang gabi sa inyong lahat. May ilan pa po akong nais ihabol na mga kwento sa inyo at nagkaroon na rin po ako kahit papaano ng konting oras para ibahagi ang mga sumusunod. Ibabahagi ko lamang po yung isa sa mga naging karanasan ko nung ako po ay nagtatrabaho pa lamang sa isang mall dito sa amin. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan nito. Isang gabi nang ako po ay naglilipat ng mga stocks mula sa stock room patungo sa aming store at saktong mag-isa lamang po ako nung time na iyon at nagbababa na ng mga stocks para ikarga sa cart nang may bigla po akong napansin na batang pasilip-silip. Kinilabutan ako ng sadya, Sir Red, kasi alam ko walang tao sa labas. At isa pa, ako na lang po talaga ang legit na nag-iisa sa store nung time na iyon. Inusisa ko pa nga kung totoo yung nakita ko or sadyang namamalikmata lamang, pero wala po talagang tao o kahit na sino sa store namin. Noong elementary naman ako, Sir Red, ay natatandaan ko pa na palagi pong may nagpapakita sa aking dalawang duwende. Yung isa ay kulay puti at base sa mga nababanggit na rin ninyo sa iba pang mga kwento, ang mga puting duwende ay mababait at kabaliktaran naman yung mga kulay itim. Isang gabi nang ako po'y pauwi galing sa computer shop, napansin ko na may dalawang maliliit na anino na sumusunod sa akin. Kinilabutan ako nang makita ko na hindi lang talaga sila anino, Sir Red, kundi maliliit talaga na mga parang tao. Matawa man kayo sa hindi pero tumakbo talaga ako ng mabilis hanggang sa makauwi ako ng bahay. Nagkulong ako sa kwarto pagkatapos nito at doon ay iniisip na baka sinundan nila ako sa bahay. Napadasal na lamang ako at awa naman ng Diyos, yun lamang po yung katangi-tangi na pagkakataon na magpakita sa akin ang kinukonsidera kong puti at itim na duwende. Year 2017 nang mangyari naman ito. Isang gabi nang ako po'y nakaupo lamang po sa may pinto ng aming bahay. May anino akong napansin sa may bintana na kung saan ito yung harap ng kinauupuan ko. Ang aninong iyon, base sa pagkakapansin ko noon, ay parang bumababa ng hagdan. Pero inisip ko na lamang na baka yung pumanaw na lolo ko lamang iyon. Nung nabubuhay kasi siya, base sa pagkakaalala ko, lagi niyang gusto na sinasamahan siya sa bahay. Ayaw nga niya ng ibang apo niya at ang gusto ay ako lamang ang naroroon. Ito naman pong pinakahuli ay nangyari noong bagong kasal kami ng misis ko. Naglalaba po ako noon sa may terrace nang may napansin po akong biglang dumaan sa pintuan. Napatingin nga ako dahil ang buong akala ko ay si misis lamang ito, kung kaya't tinanong ko pa siya kung ano ang binalikan niya sa kwarto. Pero nagtaka ako dahil walang sumagot. Pagkatapos kong maglaba at nasampay ko na rin ang mga damit namin, bumaba ako para makapagmeryenda. Tinanong ko si misis kung ano ang kinuha niya sa kwarto. Ang sagot naman niya, hindi pa raw siya umaakyat sa kwarto namin at naroroon lamang daw siya the whole time sa baba ng bahay. Doon ay muli na naman akong nakaramdam ng takot. Ako nga po pala si Nietzsche.
Ito pong ibabahagi ko para sa akin ay ang creepiest sa mga naranasan ko. Nung una, sina mama ang naka-experience talaga nito, Sir Red. Kwento lamang sa amin ito kinabukasan. Pero patawa-tawa lamang talaga ako dahil very skeptic pa nga ako nung una at hindi ko inaasahan na ma-experience ko rin pala. Nag-iisang kwarto lang kami at tabi-tabi kami kung matulog. Ako ang palaging nasa gitna. Nasa kabila ang side ko sina mama at yung dalawang kapatid ko. Mga nene at totoy pa kami nung nangyari ito. Nung nasa high school na nga ako, hindi ko lang matandaan kung anong year nang mangyari sa akin ang hindi ko malilimutang karanasan. Naalimpungatan ako nung gabing yun dahil ang lakas kasi ng ulan. Ramdam ko na ang himbing ng tulog ng mga kasama ko. Nung i-check ko nga yung oras, pasado 3:00 na iyon na madaling araw. Dinig na dinig talaga yung pagbagsak ng malalakas na ulan. Pero sa gitna ng tunog na iyon, bigla ay may naririnig ako na umiiyak na babae. Natakot talaga ako instantly, Sir Red, dahil sa ganung oras at sa kalagitnaan pa mismo ng lakas ng ulan ay meron akong nadidinig na pag-iyak na ganun kalakas din. Sa sobrang takot ko nga po ay tinawag ko pa si mama at kung sakaling magigising siya, itatanong ko kung nadidinig din ba niya yung umiiyak na babae. Hindi ko na nga din po matandaan, Sir Red, kung nagdasal pa ba ako. Basta't ang pinakahuli lamang po na naaalala ko ay matagal kong nadidinig yung pag-iyak. Ang malinaw ko lamang pong naaalala din nung time na iyon, narinig ko sa aking lola na sumakabilang buhay na po nung time na iyon, yung kwento tungkol sa babaeng umiiyak lalo kapag eksakto ay malakas pa ang ulan at madaling araw. Malinaw sa memorya ko ang bilin ni Lola sa akin na siyang bigla ding sumagi sa aking isipan habang nagaganap yung nadidinig ko at experience kong ito. Ang sabi niya, kahit ano daw mangyari, huwag na huwag kong titignan o sisilipin ang kung sino mang babaeng umiiyak sa gitna ng malakas na ulan lalo kapag madaling araw dahil baka daw ako ay kukunin at mamamatay. Sa awa naman po ng Diyos, hindi na po naulit pa yung ganoong klaseng karanasan ko. Ito naman pong susunod kong ibabahagi ay nangyari sa akin nung ako ay 7 o 8 taong gulang. Hindi po talaga ako lumaking matatakutin sa mga multo. Pero simula nung narinig ko ang aking manika mismo sa loob ng aking silid na parang nagsasalita habang nakapatay ang ilaw, ay doon po ako nagsimulang tubuan ng takot. Sa katunayan, Sir Red, itong aking ibinahaging kwentong ito ngayon sa inyong YT ay naibahagi ko na rin po sa isang Facebook page na tungkol din po sa mga horror stories. Natuwa nga po ako sa admin ng page na iyon dahil pinost nila ang kwentong ito. Sana nga po ay mapili din po ninyo ang kwentong ito. Isang mapayapang gabi iyon. Ako at ang aking pamilya ay nasa kasarapan ng tulog. Tabi-tabi pa nga po kami nung time na yon. Tulad ng nabanggit ko, ako po yung laging nasa gitna. Ako po kasi yung matatakutin. Yung mga magulang namin ay nasa gilid, katabi yung 2 ko pang kapatid.
Naaalala ko na naalimpungatan din ako ng isang madaling araw sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nakasara po lahat ng ilaw nung time na iyon at sobrang tahimik. Yung ilaw lamang po ng bahay namin na iniiwang naka-switch on ay yung nasa likod. Nang magising ako, nakarinig po ako ng parang umiiyak na babae. As in, para po siyang pa-fade in hanggang sa biglang lumalakas. Hindi ko alam kung saan banda sa bahay namin, sa loob o labas nang gagaling yung tunog, pero pagpasa hanggang ngayon, Sir Red, sa tuwing naaalala ko ay instant talagang kinikilabutan ako. Hindi ko rin alam kung paano na hindi naman umuulan katulad ng una kong naikwento sa inyo nung gabing iyon. Pero meron pa rin akong nadidinig na iyak ng babae. Nagtalukbong ako ng kumot dahil nga sa sobrang matatakotin ako that night. Again, gusto ko ring isigaw ang salitang mama, pero naisip ko na kung sisigaw ako ng ganun at maririnig ako ng babae, baka bigla-bigla ay lalapitan niya ako at doon na mismo sa tabi ko iiyak yung babaeng yun. Noong mga panahong ito kasi ay hindi pa ako madasalin. Batang bata pa talaga ako noon at hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin sa tuwing nakakaranas ng kababalaghan. Kaya ang ginawa ko na lamang na nahimik ako sa kabila ng aking takot hanggang sa hinihintay ko na nga na mawala ng tuluyan yung iyak. Hindi ko na rin pumatandaan kung paano din ako nakatulog ng gabing iyon hanggang sa may isang tao akong napagkwentuhan sa nangyari. Noong mga panahong yun, dahil nga sa first timer lamang ako na makaranas ng ganito, si Lola ang napagkwentuhan ko. Kwento ko sa aking lola ang buong pangyayari at naranasan ko at maging siya ay kinilabutan. Ang sabi ni Lola nung nabubuhay pa siya, mabuti na lang daw na hindi ko ito sinilip. Hindi ko man lang tinignan kung sino yun. Dahil kung nagkataon daw, mamamatay ako. Ang pagsilip o pagtingin daw ay parang nanghihingi siya ng kasama o kapalit. Ganito yung sinabi ng aking lola. Kaya sa totoo lang, habang inilalahad ko nga ang kwentong ito, legit talaga yung kilabot ko, lalo at mag-isa pa naman ako ngayon sa bahay. Ang tanging maipapayo ko lamang po sa lahat ng inyong mga nakikinig, lalo na kung meron man na nakaranas ng kapareho sa akin. Bukod sa sundin nga ang katulad ng sinasabi ni Lola na huwag mong uusisain o sisilipin kung saan nanggagaling ang mahiwagang tunog na iyon. At bukod pa dyan, kailangan ng mataimtim na dasal. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.